So nakita natin yung makina mga bossing, tapos kasing tanggalin yung yung magneto para mapakita sa inyo yung oil pump Ang susunod natin gagawin, papalagay na natin kay parang yung mga stud. Okay, tapos lagay tayo ng sige, pipigpitan mo nga muna pala. So kakalasin namin tong crankcase cover mga bossing kasi magpapalit tayo ng upper chain guide. Nandito lang naman yung bolt niyan. Sunod, tanggalan natin tong Bendix. May washer nasa likod. Bagong bago. Tapos tatanggalin natin to. Or pwede na, hindi pala. Tatanggalin niya. Kasi yun yung papalpang ko Yun. Eto, 5mm. Ayan mga bossing, pwede nyo nahugutin yung upper chain guide. Pwede pa naman to Okay, may bago tayo. Part number, screenshot nyo na lang. Thread mo muna pipa. Sige pa. Okay. Para sobrang higpit mo. Okay na yung natin, balik na natin yung mga pinagkakalas natin. Ganito Hirap Ano naman yan? Gandang Bendix. Pag talaga yun nakapaglaway Sa paglalagay ng Bendix mga bossing. Ayan. Pagkapasok nyo ng Bendix, ikot nyo lang itong hindi pala naiikot. Kaya mo nagbigan nyo na lang. Papasok mo rin. Check ng chain kung kapit pa rin ba. Okay pa naman. Share. RRG. Nagagulatin na lang ako. Sa panggilid mga boss, di ko na ituturo kasi naman na So hindi na namin papakita yung pag-bolt ng crankcase kasi common na yan Saka marami na ako niyan sa YouTube ko. So yan, nag-proceed na tayo dito. Ilalagay na kasi natin yung block. Pero pansin nyo, tinanggal namin yung stator at magneto kasi kailangan natin ng access sa fuel pump tuloy, sa oil pump para makita natin kung nabuga ng langis yung dito sa may supply niya papunta ng head. So kunin nyo yung mahabang bolt na 8mm yung sa may cover ng oil pump. Lagay natin dito. Oh! So, yan yung nakikita kong process para maglagay ng block kasi diyan natin malalaman kung nagsusupply yung oil pump ng langis papunta ng head.
Tapos, sunod nyo yung maliit na ring. So, i-reuse natin to kaya yung may pakat, yun yung sa ilalim ng oil ring. Ayan. Okay, yung isang maliit pakat sa taas. Yung dalawang bigger ring, dalawang dito yung end gap, yung dalawang maliit dito yung end gap sa baba, tapos yung yung wavy na oil ring dito sa ilalim. So ganun yung rotation niya. Hanapin na lang natin yung duluhan. Yung malaki tip. Pakiramdaman mo kung ano yung matalas sa hindi. Ano yung matalas? Yung matalas, second ring yon. So ibig sabihin dito sa second. So tapat na natin, no? Yan, dito. Dito yung end gap niya. Kumbaga ito yung skirt dito sa taas. Itong yung makinis first ring. Dito yung end gap. Yan, pwede na ilagay. Bago ilagay yung piston tsaka piston pin, lubricate muna natin to. Yan. Tapos yung yung rod. Alright mga boss, so sa nakita nyo, binugaan ko o pinisigan ko ng compressor yung sa daluyan ng oil dito sa papunta ng block at head para ma-determine ko kung may bara ba o wala. Nakita nyo naman, di ba, lumabas yung langis nung nilagyan ko. So pwede na natin ilagay yung block. So sa block, kailangan malinis muna yung surface ng ilalim. Ayan. Tapos lalagyan natin ng oil to para pagpasok ng piston, hindi siya magasgasan. Sunod, lagyan din natin ng oil muna. Yan. Yung piston. So sa paglalagay ng piston mga bossing, layo-layo lang natin yung end gap ng piston rings. Press nyo lang, ilalim mo nang papasok. Yan, press ko tong piston rings. Pag pumasok yung ilalim na piston rings, saka nyo i-press dito sa taas. Yan. Tapos ikot-ikot nyo para pumasok. Yung, ganun kasimple. After nun, kunin natin yung chain. Tapos, try natin top dead center.
Metal gasket kasi nalagay na natin yung block tapos piston. Tapos naka-top dead center na rin. So pakita ko lang na working yung ano natin, oil pump papunta dun sa taas. Dito yung ano, yung dadaan yung oil, tapos dadaan 'di ba sa cylinder head, tapos dito lalabas. Ito yung exit ng oil, pabalik ng engine. Nabubugaan niya, lumalabas yung oil. Kasi kapag binild nyo pa, tapos dun nyo lang chineking kung may nalabas na oil, magbabaklas ulit kayo. Unlike dito, nakabaklas na, tapos nado-double check nyo na working yung passage ng oil. Buksan mo na nga yung ano, yung lower chain guide. Dun sa may ano. Part number, yan, screenshot yun na lang. Okay. Tapos mo lang, tapos may ano yan, yung parang sakto sa kanya. Cam gear, Pave. Cam gear. Eto, dito. So may na rin na nakabaklas yung dito sa oil pump cover kasi para matansyon nyo rin yung top dead center. Tapos matiming nyo. At the same time, mado-double check nyo yung bukod sa top dead center kung naka-timing, tsaka yung oil. So sa tensioner, pag nag-reset kayo, tanggalin nyo muna tong goma, yung top cover niya. Ingatan nyo, pag nawala yan, iingay ang makina nyo. Tapos, kuha lang kayo ng maliit na flat screw. Ikot nyo lang hanggang tumaas tong parang guide niya. Yan, clockwise. Yan, tumataas na. Tapos may lakyan sa taas. Off. Ulit. Yan. Kapag ganyan na, pwede nyo na ilagay. May metal gasket. Kung wala kayong metal gasket, paper gasket. Kung walang paper gasket, beta gray. Repeat. Lagay. Pagka-timing natin ng ano, pagkalagay ng head, tapos na-timing na natin from magneto, tapos cam gear, pwede na natin i-release tong tensioner. So, hindi natin kakalimutan to. Dito muna yan. Pakita mo muna, Pip, yung likod ng ano. Huwag nyo kalimutan yung dalawang dowel, lagi siyang nasa kanan. Pag papasok na siya sa makina. Mga guide. Okay. Okay. Yeah. Yung ano? Natin yung dalawang 8mm na mahaba dito sa may gilid. So mga boss, lagay na muna natin yung, kasi mag-check pa rin tayo ng oil passage, yung mga washer dito. So hindi pwedeng bara-bara yung paglagay ng mga washer sa, yan, sa head nut. Kasi meron siyang oil na dinadaanan niya. So dito lang naman yung dalawa. Yan. Tapos yung dito, kahit yung normal na washer lang. Oh. Birahan mo lang ng konti ito. Konting barel, 12, tsaka dito ako muna magsimula. Kumbaga parang hand type. Nice. Nice. Up. Up. Tapos patanggal na ito, Pete.
Kailangan natin tanggalin yung bolt dito kasi dito yung checking ng oil natin. Galing sa oil pump. Yan. Lalagyan natin ng oil yan, tapos bubugaan natin ulit yun dito ng hangin para malaman natin kung merong siyang oil passage. Malalaman nyo rin kung nabara na hindi. Ayun. So hindi na kayo magbabaklas kabit ng head at block kasi na-confirm na natin na yun, working yung passage. Pwede na tayo proceed sa sa pag-assemble. Pwede ko na tong i-assemble yung sa magneto side tapos magta-timing na kami. Okay, wait lang, walang plan. So, i-timing na natin mga bossing. Yan, nakatapat na. Yung katulad ng kanina sinabi ko. Ewan kung natatandaan nyo. IH. Parang ang tao dito ha. Tapat natin sa I. Tapat ka na ba, boy? Yan. Feeling ko yan, tapat na. Nasa gilid kasi ako eh. Barubal na gawa lang. IH. Tapos, yan. Yung sa cam. Sakto. Kasama na. Pero sobra pa to ng isang ngipin. Pag naka-timing, sobra to eh. Kasi hindi pa siya binababa ng tensioner. So pag bumaba pa yung tensioner, tinusok niya yung chain dito. Tataas pa to, yung chance niyan. Tapos itong cam, tignan niyo yung butas. Dapat na yan, nakagilid. Kumbaga ang pinaka-timing niya, nakataas. Pag binaba pa ng tensioner tong chain, tataas pa lalo. So out of timing na siya. Mag-a-adjust tayo. Gawin nyo lang, hugutin yung ganyan. Tapos tiyagaan hanggang makuha nyo yung pinaka-timing. Parang ito. First try. Kunin yung butas. Saan ka na? Then, yun. I-shoot nyo lang. Make sure na shoot dun sa may guide. Yan. Tingin mo, Pip. Sakto na. Pag ginano ko ng tension na to. Pero yung kaninang reading natin kasi, di ba? Nakaangat. Medyo nandito. Pero ito okay na yan pag binaba ng tension na. Gitna. Gitna na ba? Tapos, check mo rin dito, Pip. Kung ano. Yung tapat yung arrow sa ay mismo tapat na tapat. Nakatapat? Tapat, ayan. So, timing niya yung Pip. Yan pala pinaka-timing. Eto, pag may cover dito, pwede namang wala na to eh. Yan. Balilan na natin ng 12 mm yung bolt na ang cam. Hawak sa magneto. Barel. At may higpit kasi baka pag kumalas yan, tapos ang buhay nyo. Dito, Pip, tutok mo sa tensioner. Pwede na nating i-release kasi gagalawin nyo lang naman tong tensioner pero tutok mo na dito. Tignan mo yung difference na mangyayari. Dito, Pip, mismo. Sa timing. Yan, i-release ko yung tensioner. Ayan, di ba umangat? Nakita mo gumanon? Umangat ang konti. Pero yan, fully timing niya yan. Tapat na tapat yun. Doon na tayo pwede mag-clearance sa valve screws. Dito, Pip, malilito ka talaga dito kapag lalo yung matanda na yung chain, pag yung lumuwag na, para sa kadena ng bike. Pag matagal na nagamit, banat na eh. Doon ka mahihirapan magtapat ng ganyan perfect. Mas perfect din dito. Yan, bago-bago pa kasi. Retar cover kasi nakapag-timing na tayo, pwede na itong ilagay. Yun, bre! Nuubo ka! Dalawang 5mm na allen. Alam nyo na yan. Balikan nyo na lang tong video to kung nalilito kayo. Tapos kadalasan kasi, lalo pag nagasan yung o-ring, nag-i-expand. So hindi siya nakakapag-prevent na, hindi niya na
napipigilan yung oil lumabas. Ayaw ko na mag-hand tight. Nadala na ako eh. Rekta higpit na. Ito, huwag niyo makakalimutan yung cover ng tensioner kasi iingay yan. Maririnig niyo yung tunog ng chain. Ganun. Buti pa ata naigpitan yan. Naramdaman ko nga. Higpitan na to, 50 pa no? Yung, ito? Oo. Naigpitan ko na yan. Yung sinabi mo parang ano lang, hand tight lang. Ayun. What to? Parang mas ano pa nga eh. Tawag dito, mas tiwala ka pa sa ano eh, no? Ramdam mo eh, no? Hindi ginagamitan ng ano, Ang barel. ng baril. So yun, yung pinaka-importante talaga sa lahat, huwag niyo makakalimutan yung mga nilagay yung bolt. Lalo pag nag-hand-tight kayo, rekta higpit na kayo. Kasi pwedeng mag-leak kapag may nakalimutan kayo, lalo yung dito. Proceed na tayo sa paghihigpit ng head nuts. 12mm tapos, meron naman akong ano eh, torque wrench. Pero pakita ko sa inyo kasi karamihan sa inyo wala torque wrench. So, paano yung gagawing diskarte? Ulit. Criss-cross. Ibig sabihin ng criss-cross, una dito, sunod dito, dito, dito. Hindi kasi pwede na yung gagawin mong pabilog. Kasi once na nagigpit ka dito, dito luluwag. Pwedeng mag-warp yung ano natin, yung surface ng cylinder head sa may chamber. Pwedeng may lumabas na oil. Ayan. Testing tayo ng unang higpit. Palog pala yung ginawa ko. Lagi parehas yung pihit nyo. Una pa lang yan. Yan, tig dalawang pihit. Sunod, medyo ano na. Oh. Pangatlong higpit, isa na lang pero yung pinaka-final. Ayun. Okay na. So, pwede na tayo mag-assemble. Kasi naka-timing na. Okay na to. Meron pa pala ano, clearance pa pala. Dito naman sa clearance, tutok mo, number to mo, Pete. Yan sa clearance, pwede nyong itukod muna tong valve screw bago nyo luwagan. Yan, make sure lang na wala na siyang alog. Ito may alog pa eh. Yan, tukod na. Tapos higpit ng nut. Ganun din sa baba. Pataas muna tayo. So, sa mga stock engine, ang ginagawa namin dito, pakiramdaman. Pero may filler gauge naman din kami. Nga lang, mas effective sa amin yung parang hindi mo siya mapapatunog ng ganyan. Pero pag pinakiramdaman mo ng ganun, meron siyang konting-konting clearance. Galing sa higpit, luwag ng konti. Check mo, Pete. Sige, hawak mo. Doon nakapito. Jeez, diba? Pero pag ginanong mo ng dalawang ganito, wala kang mararamdaman. Wala, diba? Yung ganun lang yung pakiramdaman. Ako, yari na naman tayo sa mga basher niyan. Luwag ng konti, tapos check kung may play siya. Ayan, may play. Pero pag ganito, wala. Tapos, ang mindset nyo, laging maluwag, ang konting luwag, mas damang ng luwag yung exhaust. Pillar check. Yan, mararamdaman mo kapag ginano mo ng dalawa. Diba? Alright, pwede na tayo mag-assemble. Okay na lahat. So yun mga bossing, no, yung naman, yung pag-assemble ng mga nasa labas nitong engine. Yan, katulad ng shroud, engine cover, tapos yung mga fan. Basic na lang naman na yun. Pero ipapakita pa rin namin sa inyo. Nga lang, naka-timelapse. Tara!
Alright, nailabas na namin yung makina. Ito na ano. So, pag let's bolt in na namin dito sa chassis. Living life, and if I came up out the bag, you know I pay the price. The night's too young, let's have some fun, let's paint the town, let's shut it down. It's our time now, and I ain't going into. Alright mga boss, so naano na namin. Nailagay na namin lahat oh. Yan. Pwede na i-start. Compression yun. Maano yung pressure? Ayun, no, gagana. Bumukuhan na pala ng card. Bakit yan? Bakit dilit mo? Parang wala akong marinig. So, Pisa, ito yung nahanap mo na one click, one start. Hindi na kailangan i-rev, diba? Alright mga boss, no? So, nabuo na natin. Tapos, yan. Narinig nyo naman yung andar niya. Sobrang smooth na, tapos walang ingay yung makina. So ayan mga boss, check din tayo ng langis kung natagas ba.